Bango pala nito. Mabango. So, ayun. Tanggal ng ammonia. Ito naman ay isang magandang buhay. As promised, tayo po ay mag-a-upload ng Arowana vlog, aquarium vlog dito sa ating channel na to. So ayan ito tayo mga ka-farmer. Kahapon inano ko na to, ang tawag dito, pinuno ko na ng tubig, kaya lang ayan, blurred pa. So hayaan lang daw muna mag-settle yung tubig kasi talagang cycle pa tayo. So ayan, tapos para daw makondisyon yung tubig natin, para magkaroon po siya ng tinatawag nila na yung good bacteria. May good at bad no. Ayan, ito nagpalagay po ng hipon ng aking mentor. Ayan, hipon. At parang pabubulokin siguro, kakainin ng tapos maglalagay tayo nito. Ito. Lalagay po natin diyan. Pwede rin naman palang isda para magkaroon po ng may mga term kasi silang tinatawag yung biological something So ayun po mga ka-farmer, hindi pa ako masyadong familiar pero may nag-aano naman sa atin. So ito yung ating journey. Uy. Bumaba yung natin dito ka lang. Huwag kang lulubog. Yan. So tawag dito, lagyan tayo ng hipon. Tapos ang kakainin yan ng itong ilalagay natin para magkaroon siya ng environment na magiging komportable yung isda na kailangan ng isda. So yung iba ginagawa nila, kumukuha sila daw ng sponge na galing sa pond na pond sa aquarium. So lalagay dyan dito para makapag-create ka ng ayun tingnan nyo kulay kulay siguro kasi ang namin dito, ang aming tubig po dito sa pero bakit nag-brown medyo ang tubig natin yellowish. Deep well po kasi. So yan, lagay natin to. Ayan bacteria. Bango pala nito. Mabango. So ayun, buhos natin. Naglagay na rin pala ako ng charcoal. Lagay na lang daw. Tapos tatanggalin natin yung charcoal tatanggalin din siya pag may isda na. Pag maglalagay na ng isda, tatanggalin. Maganda din daw yan pang ng basta huwag kakalimutan. Yun lang yun. Ito, charcoal natin. Ayan. Okay. So, let the games begin. Update ko kayo mamaya kung mas lilinaw na. Medyo blurry po talaga ng konti. Pero hayaan lang daw muna yan. Mga ilang araw pa siguro. So, malay natin, baka magkaroon na tayo ng go signal na after ng December 25. Makakuha na tayo ng medyo busy kasi. Tapos medyo luluwag yan. 26, 27, 28, 29, 30. Medyo maluwag po yan. Baka pwede tayo makakuha na ng isda. So, sa animal, hindi ako makapili. Yung pumunta ako doon, yung kasama sa raffle, meron po sana akong nagustuhan. Kaya lang, hindi naman tayo makakapili. Raffle nga yun So, sasali ka, bunutan. Ang mangyayari, swertihan kung sino ang makakakuha nung di ba? Actually parehas magaganda, kaya lang meron ka talaga siyempreng hinahanap din So malamang sa iba tayo mapapadpad. Okay, kasi February pa daw February or basta January, mga ganon.
So baka kay 88 Red Gallery tayo makapunta. Pili tayo ng maganda. Malay mo may kumindat doon na talagang magustuhan natin. So i-grab na natin yan. Excited na nga ako, kaya lang tingnan niyo po yung tubig, oh. Medyo ano talaga. Medyo malabo. So ayan, balikan natin to mga farmer. So eto na yung hipon. Ayan, mabubulok na siguro yan. Tapos nilaglagay na rin po tayo nito pala. Ayan, kagabi pa ako naglagay nito. So ang required nito is 5 ml every 10 gallons. Ayan, ng tubig. Eto saka na. Pero order po uli ako nito kasi ito daw ay gamitin. Yan. Gamitin yan. Ito din. Yan, gamitin din yan. So dito nga may talsik-talsik ng konti. Oh, ayan. So normal yan. Ayun, may konti. Ano ba ang gawin natin? Pwede naman taas ng konti. Ayun, dito. Ano ba? So medyo may talsik. Pwede naman mag-cut tayo ng ano siguro. So ayan, kailangan po ito. Ito daw po pala, itong filter na to, yung puti ay pwede mo labhan or tapon mo na. Tapos magpapalit ka. Pero ito, ayan, hindi na. Ito lang po ang pinapalitan. So, hindi ko lang po alam pa kung gaano katagal itong bago palitan ko. Pero itong bato, ayan, lifetime na yan. Ito pong sump ay 100 gallons. Yung filter, yan po, sump ang tawag. Yan. So, tatakbo dito, aakyat na ganon. Takbo na naman, takbo na naman hanggang doon. Tapos ang setup nito, may UV light na siya. Ayan. So, pagka nagpagawa po kayo ng aquarium, palagay na po kayo ng UV light. UV light po, ano din yan, kasama din po yan sa nagpapaganda ng tubig din. Parang ano din siya, filter din, ano. Tapos ano pa ba? Kompleto na yan. Ayan, oh, may ilaw. Dalawang ilaw. Ayan, nakalagay pa nga eh. Pwede ko namang patayin yan. Sama na yon. Ito kasi filter din po yan. Oh, ganun talaga. Tapos ayun. So dito makukontrol po ninyo. Ayan, naka 110 tayo. Binilis-bilisan ko ng konti. Total okay naman. Tinitingnan ko kanina, medyo binilisan ko. Kasi kanina naka 105 o 106 pa. Tapos ito yung binuhos natin nga, ayun, kanina, ayan, oh. Yung bacteria. Galing, no? Kailangan pa talaga ng bacteria. Ang dami pong proseso. Akala ko noon, the more na talagang super linis, mas maganda sa isda. Hindi pala. So kailangan buhayin mo pa pala yung bacteria. Tapos ito, dapat marami kang stock nito. Ayan, makakabili naman tayo niyan. So marami na ngayon sa Shopee. Wala nang problema, nasa Shopee na lahat. Tapos ito yung ating kala ninyo, tingnan nyo yung ating cabinet. So ganda. Yan. Ano pa ba? Itakip yan. Kaya lang ito nabasag yung isa. Nadali sa biyahe. So magpapagawa na lang tayo. So ang arwana, tumatalon po yan. Kailangan secured daw po ang takip ninyo. Kailangan mabigat. Hindi po pwedeng ano lang. Kayang-kaya niyang italonin. So mas maganda, mas malambot yung cover sana, no, yung parang ano ba ang tawag doon? Bagay pwede natin dikitan to ng medyo malambot na parang silicone ba. Tapos ito yung medyo malakas nga yung tubig, o tingnan niyo yan. So 4 times daw po every hour, ganun ba? Parang ang bilis naman. Ayan, tapos nag-test na po pala ako ng pH, mga farmer. Ayan ang pH natin. Medyo tumaas siya.
So nasa 8, no? 7.8 siguro, ayan, 7.8 or 8, ganon. Pero ito ay bababa din po ang pH dahil naglagay tayo ng hipon. Tapos may nilagay din tayong bakterya, kaya bababa po siya. Antayin natin to mga ilang araw pa para mas luminaw. Tapos bumili na rin po ako ng mga panglinis ng alam niyo na, malaki yung mga may stick. Tapos vacuum pump, bumili na rin tayo, aquarium vacuum, di ba? So parang makuha yung mga debris diyan, mga maliliit, kukuha natin. Sayang talaga yun, no? Tapos ano pa ba? Tapos ayan, pinabibili pala ako, sabi ko na ba yan, bili pa po. Ito daw ang hindi pwedeng mawala lagi, dahil ito na yung pang shortcut eh. Kung nung unang mga old style ng pag-aquarium, kailangan mo pang magpa-cycle ng ilang linggo para makompleto yung cycle niya. Ito, shortcut na po itong mga to. So maglalagay tayo nito bago tayo maglagay ng isda. Ito yung pang tanggal ng ammonia. Ito naman ay ito yan, biofilter. Ano ba to? Ito yung parang ano din, ito yung kakain sa mga ammonia. Dapat balanse talaga, no? Pinag-aaralan natin yan mga farmer, pero tagal-tagal pa. Gag-guide naman tayo. Okay na. So ayan. At sa mga nagtatanong kung magkano po inabot yung setup na to, 350 gallons po, 70, basta ganun. Tapos 8 feet by 2.5 feet by 2.5 feet. Kompleto na po yung setup. Ayan, kung ano po yung nakikita ninyo, ilaw, lahat na yan, package na po yan, cabinet. Tapos ayan yung mga, basta lahat na to, ito na, lahat na po ito. Pero lang po yung stability na yon, tsaka yung prime, kasi yun binili ko yun eh, ay 182k. Lahat na po yan, diba? Plus delivery syempre, mahal din po yung pag-deliver, kasama na po yung lahat na setup nya, yung ano. Tapos sa 1/2 ang ginamit na salamin, tempered syempre. So ayun po, yun lang. Marami kasi nagtatanong. Tapos yung arwana, wala pa tayo. Syempre yung alagaan natin dyan, super red, para mas maangas. Sana makakuha natin. Sana wag madedo. Ay nako. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.